mag-inat-inat na po tayo. Sabay-sabay tayong magpaka-healthy, no? Dahil ngayong Sabadong ito, Pinoy MD time na naman. Happy and healthy Saturday morning po sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama din po natin ang ating pinagkakatiwalaang doktor ng bayan, si Doc Oyi Balburias, na ating pong health and wellness expert at internist na rin. Para sagutin po ang inyong mga ipinadala sa aming Facebook questions tungkol pa rin sa inyong kalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usapin pang kalusugan, ito ang legit. Ang mga light electric vehicle tulad ng e-bike ay patok na alternatibong transportasyon ng marami ngayon dahil mas mura ito kaysa sa motorsiklo at kotse. Pero papaano kung ang electric bike na dapat makatulong naging daan pa sa aksidente ng isang 3 taong gulang na bata? Dito sa Barangay San Isidro sa Antipolo City, nakilala namin ang 35 anyos na may-ari ng e-bike sa video na si Mars. Kwento niya, malaking tulong daw ang e-bike sa kanyang pamilya. Binili namin tong e-bike na to para magamit sa pamamalengke, para makatipid kami sa pamasahe. Kapag namamalengke kami, lahat na ilalagay na namin dyan eh. Unlike yung pagka magko-commute kami, konti lang yung nabibitbit namin. Dito kasi nasasama pa namin yung pamilya ko pagka mamamalengke kami. Pero makalipas ang 2 taon, ang kanyang mapagkakatiwalaang electric bike, nasira ang preno. Yung brake niya, hindi na masyado nag-work. So dinala na namin siya kahit anong technician. Pinapalitan na namin siya ng brake. Hindi pa rin nila nagagawa. Kaya naman, pansamantala raw niya itong ipinarada sa labas ng kanilang bahay. May mga nakaparada din dito. Kaya hindi namin siya dito inilalagay. Tapos, since wala naman nakaparada doon namin siya in-stay. Yung battery, para hindi siya masira, ang ginawa namin, pinull charge muna namin siya bago namin siya in-stay doon sa pinaglalagyan niya. Pero kahit hindi ginagamit, hirap daw si Mars na itapon o ibenta ang kanyang e-bike. Mahalaga siya sa amin kasi nung nagtayo kami ng business na kainan, yan yung una naming napundar eh. Siya yung una naming napundar. Kaya hindi namin siya binenta. Pero di na raw inakala ni na Mars na ang nakaparadang e-bike pagmumulan pala ng problema. Hapon noong 5 ng Mayo, habang nakaparada ang sirang e-bike ni Mars, isang bata ang sumakay sa e-bike. Sa kuha ng CCTV video na ito, makikita na matapos hawakan ng bata ang manibela, agad na humarurot paabante ang sinasakyan nitong e-bike. Sinubukan pa itong pigilan ng isang babae. Pero dumire-diretso ito sa harap ng bahay ni na Mars. Nung araw na yun, natutulog ako dyan sa loob ng office. Tapos nagulat na lang ako, biglang may kumalabog. Tapos akala namin may sumabog or what, lumabas kami, pagtakbo namin, nagulat na lang kami yung e-bike, nandun na sa harapan. Ipinagtataka ni Mars, siniguro raw niyang walang susi ang nakaparadang e-bike. Umakyat siya ron sa e-bike, tapos yung e-bike wala naman siyang susi, and hindi rin naman naka-access yung remote para umandar yung e-bike. Nagulat na lang kami pagsampa niya, biglang umandar yung e-bike, tapos nagkaroon ng malakas na kalabog. Nakaligtas kaya ang bata sa video? Alam niyan mamaya. Samantala, narito muna ang ating internist at health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin na nga po ang inyong mga pinadalang mga questions tungkol sa usaping pangkalusugan pa rin sa ating Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Oyi. Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. First question para sa iyo, Doc. Mula kay Blessy A. Posible bang makontrol ang diabetes kahit hindi umiinom ng maintenance medicine? Blessy, alam mo, yes, pwede, no? So, na ma-reverse ang diabetes, no? Kung ito ay sasabayan mo talaga ng lifestyle, no? So, meron tayong tinatawag na lifestyle medicine. Of course, yung pagkain, yung paggalaw at pagkilos or ehersisyo, at of course, yung pag-control ng iyong timbang, ano? So, karamihan kasi ng mga diabetikong tao, meron silang tinatawag ng kondisyon na insulin resistance. Ito ang dahilan kung bakit
apektado yung glucose metabolism o yung pagproseso ng asukal sa kanilang dugo, hindi nakakapasok sa loob ng cell. Pero ang insulin resistance, i-improve natin ito sa sapat at regular na ehersisyo, no, at sa pagkain ng mga tamang pagkain. No. May mga pagkain na makakatulong para ma-enhance mo yung insulin responsiveness or ma-reverse natin yung tinatawag nating insulin resistance. Basta usaping pangkalusugan, dapat updated ka. Department of Health o DOH nagbanta po sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa dahil sa nakaraang pagbagyo at pagbaha. Ngayong Agosto, ipinagdiriwang din po natin ang National Breastfeeding Awareness Month. Kaya naman alamin po natin ang kahalagahan ng pagpapasuso sa mga sanggol. Agosto rin ginugunita ang National Lung Month. Ang mga tips para sa baga at maging healthy, alamin. Pasadahan na po natin ang lahat ng yan sa Pinoy MD Latest Health Update. Dahil sa habagat na mas pinalakas pa ho ng Bagyong Karina, maraming lugar sa Luzon ang nalubog po sa baha. Kaya ang ating mga kapuso, kanya-kanyang lusong. Nagbanta naman po ang Department of Health o DOH sa panganib na posibleng makuha sa baha. Ayon sa DOH, leptospirosis ang posibleng makuha sa paglusong sa baha. Isa itong bacterial infection na nagmula sa ihi at dumi ng hayop katulad ng daga. Pwede itong makuha kung ang tubig na may bakterya ay makapasok sa katawan ng isang tao sa pamamagitan ng sugat, mata, bibig, ilong at maging sa tenga. Kung hindi maagapan, pwedeng mauwi ang leptospirosis sa pagkasira ng kidney at liver, pagkakaroon ng meningitis, hirap sa paghinga o di kaya'y pagkamatay. Kaya mga kapuso, ingat-ingat sa paglusong sa baha. Ayon sa Department of Health, ang ilan sa mga sintomas nito, mataas na lagnat, pagsusuka, pagkahilo, pananakit ng kalamnan at ulo. Sa ibang pagkakataon, sintomas din ang pamumula ng mata, matingkad na kulay ng ihi, at mapusyaw na kulay ng dumi. Kaya kung may mga sintomas ng leptospirosis, agarang pumunta sa pinakamalapit na health center o ospital. Ginugunita rin po tuwing Agosto ang National Lung Month. Layunin po nito na hikayatin ang bawat isa sa atin na panatilihing malusog ang ating katawan upang maiwasan din ang sakit o mga karamdaman sa baga. Ayon sa Global Cancer Observatory ng World Health Organization, nangunguna ang lung cancer sa top 5 most frequent cancer sa mga Pilipinong lalaki noong 2022 na may mahigit 16,000 kaso. Ika-4 naman ito sa mga kababaihan na may mahigit 7,000 kaso ng lung cancer. Payo ng mga eksperto, iwasan ang paninigarilyo at paggamit ng vape. At higit sa lahat, ugaliin ang madalas na pag-eehersisyo na makatutulong sa ating baga katulad ng paglalakad, pagtakbo at pagtalon. At yan ang ating Pinoy MD Latest Health Updates. Tandaan, basta usaping kalusugan, dapat updated ka. Second question mula naman kay Dranel, ano daw ba ang dahilan kaya ng kanyang pagpapalpitate, Doc Oyi? Dranel, nako, maraming pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng sintomas na palpitations, no? Kasi dapat hindi natin nararamdaman ang tibok ng ating puso. Ang unang posibleng dahilan yan is, number 1, may isang kondisyon na tinatawag na hyperthyroidism, no? So kung sobrang taas ng antas ng thyroid hormone mo, ito ay magti-trigger ng pagkakaroon ng palpitasyon. Ano? Or minsan naman, pwedeng compensatory mekanismo itong palpitasyon dahil sa kung maaaring ikaw ay merong anemia, for example. No? Maaaring bumibilis ang tibok ng puso dahil mababa na ang pula ng iyong dugo. Or minsan kahit yung dehydration pwede magdulot ng sintomas ng palpitations. No? So, yung sintomas na yan, hindi yan binabaliwala, Dranel. Dapat yan, kumonsulta ka sa isang doktor para mapagawan ka ng mga blood workup to rule out kung ano man ang metabolic causes kung bakit nagkakaroon ka ng sintomas ng palpitasyon. Sa social media, talaga namang ka sa paandar ng mga netizens. Sayaw dito, aura doon. Kaya ang tanong, may entry na ba ang lahat? Pero ang isang ito, pumukaw ng atensyon. Sa gitna kasi ng pagrampa ng dalawang babaeng ito habang nagda-dance cover,
bigla na lang natumba at napahawak sa kanyang tuhod. Ano kaya ang dahilan nito? Abangan ang buong kwento. Bago natin pagpatuloy, kailangan natin mag-unat-unat ng buto, mag-stretching. Dahil meron ako napanood sa TikTok, nagda-dance cover lang pero nauwi sa aksidente. Paano kaya nangyari yun? Tara, alamin natin. Ang kumuha ng video na si Eunice, ikwinento kung ano ang nangyari sa kapatid na si Eden habang nagkakatuwaan sa kanilang family outing. Bali, nung araw po na yon, marami po kaming isi-celebrate. Birthday po ng mother namin. Nakatuwaan ko pong i-video yung pagsasayaw po ng mga kapatid ko. Kasi po sa family po namin, ako talaga po yung mahilig mag-video sa family namin. Sa video, makikitang game na game sa paghataw at pagsasayaw ang magkapatid. Noong mga oras po na yon, talagang ang saya-saya po namin kasi parang ang tagal din po namin hindi nagkasama-samang buong family. Excited nga ako na i-post yung mga happenings na yon nung nag-outing po kami. Pero ang sana'y masayang sayawan, nauwi sa pagkagulantang ng lahat nang si Eden bigla na lang tumumba mag-isa. Akala ko po nagjo-joke lang po yung kapatid ko. Pero nung hindi na po kasi siya tumayo at talagang kita ko sa facial expression niya na nahihirapan na po siya, nasasaktan na yung tuhod niya, ayun, doon ko po nalaman na ay seryoso na talaga to. Ang asawa ni Eden agad lumapit para tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Tapos kami din po, lumapit na din po kami sa kanya to check kung okay lang ba talaga siya. Ang babae sa viral video na si Eden, idinitali kung ano ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Sa gitna ng pagsasayaw namin, bigla kong may na-feel na snap sa tuhod ko. Ang bilis po ng pangyayari. Hindi ko na namalayan na natumba na po pala ako. Ang pakiramdam niya, parang may lumagitik sa tuhod ko. Yun, yung sakit niya, first time ko siyang naramdaman. So, hindi ko talaga ma-describe. Pero, ang masasabi ko lang is ayoko na siyang maramdaman ulit. Sa puntong ito, inireview na raw nila ang video. At dito nila napansin na tila na-dislocate ang kanyang patella o kneecap. Napansin ko nga po na parang nagkaroon ng dislocation sa bandang knee. Inulit-ulit ko po yung video and pinakita ko din sa ate ko na ate, ito, tingnan mo, parang na-dislocate talaga yung knee ko nung natumba ako. Ang viral video, ipinakita namin sa isang orthopedic surgeon na si Dr. Raymond Gimba. At dito, kinumpirma niyang kneecap dislocation ang nangyari kay Eden. First of all, yung kneecap is yung parang yung buto in front of the bone. Usually, dislocation happens when nag-flex yung knee. Usually, meron dun isa, yung nasa medial side, medyo weak siya to some people. So, pagka nag-contract siya, nahihila niya on the other side. So, it will tend to dislocate the kneecap from the joint. Ayon sa eksperto, ang ganitong uri ng aksidente raw ay kadalasang nangyayari o nakukuha sa sports injury kung saan nababangga ang patella o kneecap ng isang manlalaro. Posible ring maging sanhi po nito ang biglaang pagkabanat ng connective tissue sa ating thigh bones. Yun nga, merong probably imbalance ng muscles niya. Mas malakas yung other three muscles on the lateral side, so hinila niya ng the wrong direction. Nawala siya sa normal gliding sa joint in between the femoral condyles na tinatawag. Dagdag pa ni Doc, sa ganitong kaso, kadalasang nakakaramdam ang pasyente ng matinding pananakit ng tuhod, paninigas ng muscles at pamamaga. Yung iba, ang history, nagkaroon ng loss ng balance, nakatayo usually standing yan. Kaya akala nila, nung nag-fall sila, yun yung nag-cause ng dislocation. Pero most of the time, nag-dislocate muna, kaya sila nawala ng balance. Samantala, dahil patuloy na sumasakit ang tuhod ni Eden, pagkaraan ng isang linggo, kumonsulta na rin daw siya sa kanyang doktor
Binigyan raw siya ng pain medications at in-advise na magpa-MRI o magnetic resonance imaging. Nung bumalik po ako para dun sa MRI result, ang sabi po ng doctor is, ang recommendation po niya is surgery na po. So parang MPFL reconstruction. Dahil nakakalakad naman at pinayuhan naman siya ng doktor na hindi urgent ang operasyon, nagpa siya siyang huwag na muna itong ituloy. Initially po, ang sinabi niya, di naman po need ng surgery for the first time cases ng knee dislocation. And yun nga po, titingnan pa sa result ng MRI and X-ray if ano pa po yung magiging diagnosis and recommendation para dun sa case na nangyari. Ayon sa eksperto, sa ganitong kaso, hindi naman daw agad nire-rekomenda ang agarang operasyon. Nakadepende na rin naman daw ito sa magiging resulta ng MRI, kung malala ang naging punit ng ligaments o joints sa tuhod ng pasyente. Initially, pain management muna. Part of it is anti-inflammatory. Mamagayan, di ba? Kailangan mo ng ni-immobilizer. Yun yung brace mismo. Ini-immobilize lang para mag-heal lang. Kumbaga, it will take time na lang. And we give supplements yan para ma-accelerate yung recovery. Si Eden gusto raw muling magpasuri para kumuha ng second opinion. Gusto ko talaga mag-second opinion para may two doctors na nagsabi na kung surgery po talaga yung kailangan. Sinamahan ng Pinoy MD team si Eden kay Doc Raymond. Nung May pa to. Opo, may 11. May mga times po na sumasakit. Kasi, possible kasi na na-erode tong isang side ng nagkakos siya ng early arthritis. No? Kaya sumasakit pa. Ang recommendation po ng doctor is surgery. High grade kasi. Ibig sabihin malaki yung punit. Yung ligaments. Pero initially kasi, ginatry mo na conservative. Pagka hindi na kaya, we have no choice but to undergo surgery talaga. Pag hindi po nagpa-surgery, ano pong possible So, sige. long-term? Ganito, pagka hindi ka nagpa-surgery, kasi most of the time, andito sa side na to lagi. No? Tsaka, prone ka na rin sa dislocation. Tapos after po ng surgery, pwede na ulit naman physical activities, ganun, or Pero hindi agad. lesson. Oo, hindi agad. May ano pa po, recovery period. Siyempre, and kumbaga soft tissue kasi yan. Bigyan mo lang tayo mag-heal. Hindi na po ako sasayaw. Pwede pa. Ayon sa eksperto, sa ganitong aksidente, mainam na ipa-x-ray ang biktima para makita kung may nabaling ang buto o dislocation. For this case yung sa tear, nire-repair yung ligament niya. Tenorrhapy yung tawag. Kung ano yung mga napunit, usually hindi lang isa yan. Pag severe in severe cases. Sakali namang may kakilala kayong magkaroon ng parehong aksidente, payo ng eksperto, mainam na ipahinga ang apektadong parte ng tuhod. Nakatutulong ang paglalagay ng cold compress at pag-elevate ng paa para maiwasan ang pamamaga. Sa mga mahilig mag-dance cover dyan, ito ang mga Pinoy MD tips para maiwasan ang gantong mga aksidente. Una, bago magsayaw, mag-stretching muna. Make sure na i-stretch yung mga muscles nyo, katulad nito. Importante din na malakas ang ating hips at thighs. Kaya naman importante ang mga leg exercises, katulad ng cycling at paglalakad. Give your body time to rest and recover after an intense activity. At huwag kakalimutan, mag-cool down at mag-stretch after mag-ehersisyo. At syempre, huwag kakalimutang magsuot ng mga protective gear kagaya ng mga knee pads. At syempre, most important, kumain ng masustansyang pagkain para naman lumakas ang ating mga buto-buto. Strong tayo eh! Sa ngayon, nakakalakad na si Eden, pero dahil sa aksidenteng natamo, hindi na raw niya nagagawa ang ilan sa dati niyang mga activities, gaya ng paglalaro ng badminton.
Ang natutunan ko, since sabi ng doctor is, yung naging case ko is regarding siya sa sudden movement. Ang natutunan ko is siguro maging extra careful na lang sa movement ng katawan. Mga kapuso, hindi masamang mag-enjoy at umaura sa social media. Pero, paalala lang po, kailangan nating mag-iingat sa paghataw at pagsayaw. Iba yung ingat at tamang postura para naman umayos ang buto-buto. Muli, ako po si Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD. Samantala, back to our Facebook question, Doc Oy, from Arland Gadi. Totoo bang nakasisira ng kidney ang metformin? Arlan, hindi naman, no? Kaya lang talaga ang metformin, lalo na pagka mababa na yung kapasidad ng ating kidney, no? Lalo na tumataas na ng husto yung creatinine, ang mga doktor iniiwasan na ang pagbigay nito kahit na sa kanilang mga diabeticong patients. Kasi kahit ano namang drugs, hindi lamang ang metformin. Any drugs, nagpo-produce ito ng tinatawag nating synbiotics o ito ay toxins na nagmumula sa kahit anong gamot na iniinom natin. So kung masyado nang mababa ang kapasidad ng ating kidney, hindi na maaring ibigay pa ang metformin, no? Pero hindi naman ang metformin ang sumira sa kidneys, no? Hindi 'yon. Ang unang-unang dahilan bakit maraming tao na nasisira ang kanilang bato ay number 1, kung ikaw ay diabetiko o ikaw ay may high blood, at ang pangatlong sanhi kung bakit masisira ang ating kidneys kung masyadong maraming akumulasyon ng toxins or chemical toxins sa ating katawan, no? So yan, nakakasira yan ng ating bato. And last but not the least, of course, Doc Oy, para sa mga nagpadala ng ating tanong, eto mula kay Jerome Coronel. Bakit daw kaya siya ihi ng ihi sa gabi? Delikado raw ba yan, Doc Oy? Jerome, alam mo yung sintomas ng polyuria or ihi ng ihi, suggestive symptoms yan na maaring ikaw ay merong diabetes, ano? Pero of course, suggestive lamang ito. Marami ding iba pang sintomas na kaakibat kung ang isang tao ay merong uncontrolled na diabetes, no? Pero para makonfirma mo yan, kailangan mo magpagawa ng mga test, no? Maaari din naman ang polyuria or ihi ng ihi sa gabi o nagkakaroon ka ng tinatawag nating nocturia, no? Lalo na kung ikaw ay may edad na, Jerome, no? At alam mo na malaki ang iyong prostate, no? Ito rin ang pwedeng dahilan kung bakit maya't maya ihi ka ng ihi, kasi kung nababarahan yung daluyan ng ating pag-ihi ng iyong prostate na malaki, ito magiging dahilan kung bakit sa gabi mas madalas kang umihi. Thank you so very much sa iyong mga pagsagot sa mga Facebook questions na ipinadala ng ating mga kapuso, Doc Oy. And of course, para sa mga nagpapadala po ng inyong mga katanungan, nako, keep them coming. Huwag po tayo magsasawa dahil who knows, next week, tanong nyo na ang sasagutin ng ating mga doktor ng bayan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nasa mahigit 900 kaso ng mga aksidenteng may kinalaman sa electric vehicles ang sinasabing natala, at mas mataas po ng triple yan kumpara noong taong 2019 na nasa mahigit 300 kaso. Paalala ng road safety expert na si Joebert Tolentino Jr. para masiguro ang kaligtasan sa paggamit ng e-bike, inspeksyonin ang electric vehicle bago at matapos itong gamitin. Yung gulong ba natin, okay. Ganon din pagkatapos natin siya gamitin, dapat inspect din natin na properly parked tayo. May mga kalang yung gulong natin para hindi siya accidentally magagalaw. Siguraduhin din na hindi raw maiwasang nakasaksak ang susi nito. Siguraduhin natin na hindi naka-on. At hindi naiwan, kahit hindi naka-on, naiwan mo naman yung susi, baka magalaw pa rin yan. So, mas maganda na dala-dala natin yung susi at naka-off yung sasakyan natin. Iparada rin daw ito sa ligtas na lugar at lagyan ng harang para hindi makasakay, lalo na ang mga bata. Pagka nasa proper parking area siya, una, safe na yung sasakyan natin. Wala tayong pangamba na may mga aksidente na mga tao, mga pedestrians. Higit sa lahat, kung ito raw ay i-charge, huwag daw itong iwanan para iwasan ang overcharging na pwedeng pagmula naman ng sunog at malaking pinsala. Sundin natin yung proper manual procedures pagdating sa charging. Paalala naman ni Mars sa mga kapwa niya e-bike owners, Lagi lang po nating i-maintain yung preno ng e-bike, tapos siguraduhin natin na laging naka-change oil yung makina ng e-bike, tapos laging i-check yung brake, yung gulong, para nang sa ganun hindi po kayo magaya
sa nangyari sa amin. Samantala, ang bata sa CCTV video ligtas at walang tinamong sugat. Chinek ko po pagpasok po namin ng bahay. Tapos tinignan ko po lahat ng mga katawan niya kung okay po ba o may sugat. Wala naman po. Pero dahil sa nangyaring aksidente, tila na trauma raw ang bata sa video. Yung trauma niya po kasi is parang na-trigger po talaga siya. Sobrang takot niya. Kaya po hindi na po siya talaga lumalabas na hindi kami kasama. O wala po sa kanya nagbabantay. Ayon sa behavior specialist na si Dr. Raul Ganya, natural ang pagkakaroon ng trauma matapos sa mga aksidente, lalo na sa mga bata. Mahalaga na bantayan natin yung pagbabago kasi pag ito ay nagpatuloy o yung sabi nga natin yung persistent na changes in behavior, maaring ito lalong magkaroon ng depression tapos may lead to something else. Kaya ito ay napakahalaga na babantayan natin. Ang payo ni Dr. Raul para mawala ang trauma ng bata, unti-unting ipaliwanag sa kanya ang pangyayari at iparamdam na ligtas siya. Unti-unti para makita lang niya na hindi pala ito kalaban, hindi pala nakakatakot. Para unti-unti masasabi niya na hindi pala nakakatakot. Tapos yung presence ng nanay niya napakahalaga. Na nandoon yung nanay niya, no, na hindi siya iiwanan at hahawakan siya ng nanay niya habang papasok ng eskwela. Pero pag nag-persist ito, talagang nakita natin na talagang yung trauma niya ay sobra, na ayaw niya, maybe kailangan na ng psychotherapy ng bata, kailangan na ng medical support. Hindi rin daw makatutulong ang pagpalo sa mga bata. Maling-mali na pagalitan, lalo na on the situation. Kinakailangan alamin muna natin, kamustahin muna natin. Ang bawat behavior kasi ng tao, kinakailangan iniintindi. Kung sasabayan mo pa siya ng galit, mas nadadagdagan yung anxiety ng bata. Kasabay ng pagbabago ng panahon, maging high-tech man yan, sabayan dapat natin ito na mahigpit at istriktong pag-iingat. Dahil ang kaligtasan, hindi dapat isinasantabi at ipinaparada para ligtas sa lahat ng oras. Samantala, nakaisang oras na po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Salamat po sa inyong pagising ng maaga at syempre sa pagtutok sa amin dito sa Pinoy MD. Sana ho ay na-inspire namin kayo maging fit and healthy and of course happy. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita pa rin po tayo mga kapuso mula 6 in the morning hanggang 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong internist at health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.